buong istorya ng ating mundo sa loob ng 12 minuto. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Bago tayo magsimula, bumalik muna tayo sa nakaraan. Noong 4,600,000,000 years ago ay ang ating mundo ay hindi pa nag-e-exist. Ang tanging meron lamang tayo noon ay isang bagong form ng protosan. At sa paligid ng protosan na ito ay merong mga ring na binubuo naman ng mga alikabok at gas. Napakaganda nito kung titingnan. At fast forward around 4,540,000,000 years ago ay nabuo na ang ating mundo. At kung iniisip mo na magandang mundo na agad ay nagkakamali ka. Dahil ito ang itsura ng Earth ng pasimula pa lang. Matuturing itong impyerno. Oo, sa halip na mga isla at mga landscape ang makikita mo, ay ang makikita mo dito ay mga dagat-dagatang mga apoy mula sa mga natutunaw na bato. Iba't ibang mga radio elements din ang napalibot noon sa ating Earth. At ang nakakagulat pa ay umabot ng halos 4,700 degrees Celsius ang temperatura dito. Grabe no? At sa halip na hangin ay carbon dioxide, nitrogen, sulfur at water vapor ang malalanghap mo dito. Sa makatuwid walang kahit anumang nilalang ang kayang mabuhay dito. Karagdagan pa ay palagi din itong binabagsakan ng mga bulalakaw. Nakakapagtaka palang isipin na ang itsura pala noon ng ating mundo ng pasimula pa lang ay ganito. Parang katapusan na ng mundo. At ang lumipas pa ang milyong-milyong pang mga taon dahil sa pagbangga noon ng planetang Theia sa ating Earth ay dito na dahang-dahang nabuo ang ating buwan. Konting fast forward ulit tayo. Sa pagitan ng 4,100,000,000 years ago to 3,800,000,000 years ago ay may mga tumamang napakalalaking mga asteroids sa ating Earth. Sinasabi rin ng ilang mga sayantipiko na meron na nga daw talagang karagatan sa Earth noon pa man. Pero dagat-dagatang apoy nga ito. Nakakapagtaka nga naman ang ganitong sinabi nila, pero sino ba naman ako para makipagtalo sa mga sayantipiko? Mabalik tayo. Ang tanong, saan ba talaga galing ang tubig sa ating Earth? Ayon sa mga teorya ng mga scientists ay nagmula daw ito sa asteroids. Oo, meron daw daladala na maliit na amount ng moist ng tubig ang mga asteroids at saka bumagsak ito sa Earth. At sa paglipas daw ng bilyong-bilyong pang mga taon ay napuno daw ang Earth ng napakaraming tubig na mula sa mga asteroids. Kaya daw tayo nagkaroon ng karagatan. Well, kung ganun nga, ay salamat sa mga asteroids na nag-igib pa ng napakaraming tubig mula sa space para sa atin. At pagkatapos daw di umano ng malalakas na pagbagsak ng asteroids sa ating mundo ay around 3,800,000,000 years ago ay dahan-dahan nang nababa ang mainit na temperatura ng Earth. At bagamat nababa na ang temperatura ay wala pang kahit ano pa mang creatures ang nabubuhay noon sa Earth. Bakit kamo? Dahil wala pang oxygen noon sa atmosphere natin. At wala pa din tayong ozone layer para harangan ang mga ultraviolet radiation. Ganun pa man, magugulat ka pag sinabi ko sa iyo na merong mga fossils ang nakita sa ating Earth at ang edad nito ay halos 3,500,000,000 years old na. At malamang tinatanong mo rin sa iyong sarili, paano kaya nasabi ng mga eksperto na 4.5 billion years na ang edad ng ating mundo? Simple lang ang sagot. Sila'y bumase sa pinakamatandang bato na kanilang nakita sa ating Earth. Halimbawa, ito ang bedrock in Canada at ang edad nito ay 4.2 billion years old. Ngayon, mabalik tayo. Around 3,200,000,000 years ago to 2,800,000,000 years ago, ang ibabaw ng ating mundo ay binubuo lamang halos ng mga tubig. At ang temperatura dito nung mga panahong yun ay umaabot ng 55 to 88 degrees Celsius. Ganun pa man, sa ganitong init ay meron ng mga microorganism na nabubuo at nabubuhay dito. Sa kabilang banda, ang tanging mga lupain lamang dito ay mga bulkan sa mga isla na habang lumilipas ang panahon ay patuloy na lumalaki ng lumalaki. Isipin mo kung gaano kainit ang mundo noon. Ngayon ilang taon pa ang lumipas, around 2,500,000,000 years ago, ang unang supercontinent na tinatawag na Kenorland ay nabuo. Ngayon mag-fast forward tayo ng kaunti. 1,500,000,000 years ago, ang oras ng ating mundo ay naging 16 hours na kada araw. Pero ang lithospheric plates natin noon ay patuloy pa rin gumagalaw.
At dahil sa paggalaw ng mga plates na ito ay matapos ang halos 400 million years ay muling nakabuo ito ng panibagong supercontinent na tinatawag na Mang Rodinia. At matapos pa ang ilang milyong mga taon ay nag-form naman ng kontinente na tinatawag na Pangaea. Ganun pa man matapos nito, 650 million years ago ayon naman sa mga bantog na teorya, ang ating mundo noon ay isang snowball. Oo, ito yung parang binilog na niebe. Ang teoryang ito ay tinatawag na snowball earth. Ayon pa sa kanila, ang mundo noon di umano ay napapaligiran ng mga yelo. Pero bagamat yelo ang nakapaligid dito ay hindi pa rin ito sapat para palamigin ang buong mundo. Bakit kamo? Dahil walang kahit ano pamang yelo ang kayang pumatay sa pagsabog ng mga bulkan. At ganun pa man, dahil nga sa mga pagsabog ng mga bulkan na ito, ay ito naging dahilan kaya uminit ang atmosphere at tinunaw nito ang mga yelo. At ang resulta ng pagkatunaw ay nagpakawala ito ng napakaraming amount ng oxygen at ito na ang pasimula ng pagbabago ng mundo. About 541 million years ago ay naganap ang pagsabog ng Cambrian. At dahil dito uminit ng halos 30 degrees Celsius ang temperatura. At ngayon sa pagkakataon na ito ang naging pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming living organism. Oo, ayon pa sa ilang mga research, maraming mga nabuhay na species ng mga panahong ito. Sa kabilang banda, 450 million years ago na tayo. At dito, ng panahong ito, dito na tumubo ang mga halaman at nabuhay ang napakaraming mga creatures. At 419 million years ago naman ay dito na nagsisulputan ng mga insekto. At about 300 million years ago naman ay ang halos lahat ng parte ng ating mundo ay napaligiran na ng mga lantian. At ayon kay Professor Rich, isang sayantipiko, ay totoo itong nangyari. At dagdag pa niya, ang mga lantian noon ay di kagaya ng mga lantian ngayon. Dahil noon ang mga tumutubo dito ay mga halamang may taas na halos 30 meters hanggang 120 feet. At dinadapuan naman ito ng mga higanteng mga paru-paro. Pero bakit at paano ito nangyari? Ang sagot, dahil sa mataas na oxygen concentration. Ngayon 252 million years ago, naganap ang Permian-Triassic extinction. Ito yung pagkalipol ng halos 96% ng mga hayop na nakatira sa tubig at 73% naman ng mga terrestrial vertebrae kagaya ng mga palaka. Ang dahilan ng malawakang pagkalipol na ito ay ang pagsabog ng mga bulkan. Napuno ang kalangitan ng mga abo at carbon dioxide. At ang resulta, hindi na nasinaga ng araw ang ating mundo. Sabayan pa ito ng mga lava na dumaloy sa iba't ibang parte ng mundo. At ngayon matapos silang malipol ay dito na nga nagsilabasa ng mga dinosaur. Oo, tama ka nang iniisip, sila ang pumalit. Sa kabilang banda, ng mga panahon na rin na ito ay dito na nga rin na-divide ng ilang mga kontinente. 175 million years ago, ang kontinente ng Pangaea ay nasira na. At dito na nga lumitaw ang Atlantic at ilang mga parte pa ng karagatan. At ito na ang mapa o mundong nakikita natin ngayon. Noong mga panahon na rin na ito, dito na nga rin tumubo ang unang pine tree, mga tipaklong at mga bubuyog. At 50 million years ago naman, dahil wala na nga ang mga dinosaur, dito na nga nagkaroon ng mga mammals. Sila'y nag-evolve ng husto at nagsikalat sila sa iba't ibang parte ng mundo at nagparami ng nagparami. Samantala, dito na nga rin na stable ng 24 degrees Celsius ang temperatura ng mundo. At mag-fast forward pa nga tayo, about 8 to 4 million years ago ayon sa mga dalubhasa ay nag-evolve na ang mga apes at nakakatawa mang isipin ng mga tao ang sinasabing nag-evolve na mga apes. Ngayon about 4 million years ago ay muling nagbago ang klima ng mundo dahilan nagkaroon na ng mga tropical at mga subtropical regions. At dahil sa klimang ito ayon sa teorya ay ito naging dahilan kung bakit dahang-dahang bumaba ang mga ninuno ng mga tao sa itaas ng puno. At dahil dito, nakatayo na ng maayos ang mga tao para maghanap ng mga makakain. At sa uli ay ito, tayo lamang daw ang species na nakasurvive at nagawang makapag-isip, nakakilos ng maayos, nakaimbento ng mga makabagong teknolohiya na ating nagagamit sa ngayon. At sa uli, 1,400,000 years ago ay nasakop na ng Homo erectus ang Eurasia. 790,000 years ago naman ay alam na ng mga tao kung papaano gumamit ng apoy. Pero ilan na ba ang mga tao ng mga panahong yun? Ang sagot, walang makapagsabi.
Ngayon about 300,000 years ago, lumitaw na ang mga Homo sapiens. Oo, ito na ang mga literal na tao. At nang lumaon, dahan-dahan na nating sinasakop ang bawat parte ng mundo at nagparami daw tayo ng nagparami. At 1,300 years ago, dumami na ang tao at umabot na ng halos 100 to 300,000. At 40,000 years ago ay halos na-occupy na natin ang buong mundo. Ngayon ng mga tao sa mundo, kasama ka na, ay kung bibilangin ay aabot na tayo ng lagpas 7.8 bilyong katao. Ngayon isipin mo kung napanood mo ng buo ang video na ito, anong palagay mo? Maaaring may mangyaring kakaiba pa sa ating mundo sa future na hindi natin malaman. Ikaw, anong palagay mo? Meron pa kayang kakaibang mangyayari sa hinaharap? Comment down below. FYI, ang lahat ng mga sinabi ko dito, uulitin ko mula lamang sa mga teorya at sa mga pag-aaral ng mga sayantipiko. May kakaibang nangyayari ngayon sa Jupiter. Ano kaya ito? At bakit nga ba ito pinababahala ng mga sayantipiko? Totoo ba na parang nagkakasakit na ang Jupiter? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Unang tanong, kailan unang nakita ang red spot? At para malaman natin kung kailan nga ito unang nakita ng mga tao, ay bumase tayo sa ilang mga imahe. Ito ang sketch na ginawa noon ng isang Italian astronomer na si Giovanni Cassini noong 1665. Makikita ang Jupiter na ginawa niya ay hindi gaanong malaki at black and white lamang ito. Pero noong sumapit ang 1711 ay muli itong ipininta ng isang Italian painter na si Donato Creti. At sa pagkakataon na ito ay nagkaroon na ito ng mga kulay. Inakala ng mga tao noon na ang kakaibang spot na ito ng Jupiter ay isang di karaniwang dagat o di naman kaya ito daw ay isang malaking bulkan. Pero sa kalaunan na patunayan nga nila ay isa pala itong puyo ng napakalaking bagyo. Pero teka, kung ihahambing natin ang sinaunang painting at ang kasalukuyang sketch ay bakit tila parang kakaiba? Oo, bakit ang mga spots nila ay di magkakapare-pareho? Ang isa ay nakalocate sa Northern Hemisphere at ang isa naman ay nasa may South. Paano kaya ito nangyari? Sa katunayan, walang kahit anumang bagyo ang kayang tumawid sa equator. Kaya naman napaka-imposible naman itong lumipat. Pero ayon sa ilang pag-aaral, hindi lumipat ng lokasyon ng red spot. Sa halip nangyari ito dahil sa teknolohiya. Ang sinaunang teleskopyo kasi ay nagpapakita ng inverted image o sa Tagalog baliktad na larawan dahil sa optical features nito. At miski nung late 19th century ang red spot ay nakikitang nasa norte pa rin. At dahil nga genius ang mga tao ay nakagawa sila ng mga makabagong teknolohiya dahilan nalaman nila ang katotohanan. Ang Voyager probes lamang ang kauna-unahang nakakuha ng high quality photos ng Great Red Spot ng Jupiter. At ang mga panahong ding ito, napuna nga nila na ang red spot ng Jupiter ay dahan-dahang gumagalaw kagaya ng mga bagyo na nangyayari sa ating mundo. Pero ang tanong, bakit kakaiba ang bagyo ng Jupiter sa bagyo ng Earth? Ito ang bagyong Irma na nangyari noong 2017 at kung sa space ka titingin, ang bagyong ito ay halos kaparehas ng bagyo sa Jupiter at parehas din silang counterclockwise kung umikot. Pero ang pagkakaiba nga nilang dalawa ay halos 2 ulit na mas malakas ang hangin ng bagyo sa red spot kumpara sa bagyo ng Earth. Sa Earth ay umaabot lamang ng 345 km per hour ang hangin. At sa red spot naman ay umaabot ng higit 640 km per hour. At bukod pa rito, ang bagyo ng red spot ay binubuo ng hydrogen, ammonia at mga sulfur. Karagdagan pa, sa sobrang laki din ng bagyo ng Jupiter ay kakasya dito ang 2 o 3 pang mga Earth. Sa kabilang banda, lahat ng kaganapan na nangyayari sa ating mundo ay may katapusan. Halimbawa, ang bagyong nararanasan natin ay may katapusan. Ang lindol din bagamat wala tayong alam kung kailan ito tatama ay alam naman nating humihinto ito. At miski ang dark spot ng Neptune ay tumatagal lamang ng 5 years. At ang white spot naman ng Saturn ay nagpapakita lamang sa kada 30 years at bigla na lamang itong nawawala. At lahat ng yan ay naobserbahan at inaral na ng mga sayantipiko. Pero ang pinakamalaking tanong pa rin para sa kanila ay bakit palaki ng palaki ang red spot ng Jupiter at bakit hindi ito natutunaw o nawawala. At para lubos nating maunawaan ang kabuuan ng Jupiter ay lumapit tayo sa kanya ng gusto. Ano kaya ang kakaiba sa red spots niya?
Maniwala ka man o sa hindi, ay lagpas 100 years na nila itong pinag-aaralan. Pero mapahanggang sa ngayon, di pa rin malaman ng mga siyentipiko kung bakit kulay pula ang spot na ito. Kung titignan natin ng malapitan ng spot ay para itong sugat. At naniniwala ang mga chemist na sa loob ng spot na ito ay dito nabubuo ang mga whirlwind. At ang whirlwind na ito ay nagmumula sa pinakalaliman ng Jupiter at sa kaaangat papataas sa atmosphere. At dagdag pa nila, dahil din sa solar ultraviolet radiation ng Jupiter ay nakakabuo ito ng substance na tinatawag na tholins. Pero ano ba ang tholins? Ang tholins ay merong katanging-tanging dark red shape. At sa katunayan, ang tholins din ang dahilan kung bakit merong kulay pulang spot ang Pluto. Sa madaling salita, ang tholins daw ang dahilan kung bakit nagiging kulay pula ang spot ng Jupiter. Pero ang katakataka para sa mga astronomer, bakit palaging pumuputla ang red spot? Ang sagot ay hindi nila alam. Sa kabilang banda, inobserbahan ng Hubble ang red spot na ito sa loob ng 30 years. At nakita nilang dahan-dahan itong umiikot at lumiliit. At ayon sa mga dalubhasa, ay mawawala na ito sa loob lamang ng 20 years. Pero ngayon dahil sa lumalakas na hangin sa paligid nito ay patuloy na naman itong lumalaki. Bakit kaya? Tara na at babain natin ng Jupiter. Noon merong isang probe ang pinadala sa mismong ibabaw ng red spot. Oo, sinuri nila ito ng malapitan. At dito, ng daang kilometro na lamang ang kanilang layo sa mismong spots ay para na silang hinihila pa ibaba. At ito'y napatunayan ng Juno spacecraft noong 2017. Nang lumapit ito ng bahagya sa red spot ay nawalan halos ng signal ang radyo niya at hinihila siya nito pa ibaba. Napag-alaman din nila na meron ditong napakalaki at napakatinding mass concentration. Ibig sabihin pag lumapit pa ng gusto ang Juno sa mismong spot ay mabilis siyang mawawasak. Ganun pa man, ano ba ang pinakaibabaw ng red spot? Nang nababa dahan-dahan ng Juno sa red spot ay naging kulay pula na ang thermometer ng probe at nakadama ito ng iba't ibang matinding klima. At sa uli, napag-alaman nila na bago ka pa makalapag sa mismong ibabaw ng red spot ay dadaan ka muna sa 500 km na napakatinding temperatura. Ibig sabihin kahit na napakatibay na probe na ang baba natin sa red spot ay matutunaw na agad ito bago pa makalapag sa mismong red spot. Oo, ang red spot ay isang napakalaking overheated atmospheric engine kung saan nanatili itong merong malakas na enerhiya sa mahabang panahon. At mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito totaling 100% na pag-aaralan ng mga siyentipiko. Anong itsura ng araw kapag nasa iba kang mga planeta? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Anong nakikita mo ngayon kapag tumingin ka sa kalangitan? At syempre ang isasagot mo ay nakadepende sa panahon at sa oras ng araw ng tumingin ka. Pero most of the time, kapag tumingala ka sa umaga ay kaulapan at araw ang makikita mo. At mga bituin at buwan naman sa gabi ang matatanaw mo. At well, hindi na yan bago sa ating mundo. Pero kung lalabas tayo sa border ng ating planeta, halimbawa nasa Mars o di naman kaya nasa Venus ka, at kahit pa nasa ang planeta ka sa may solar system ay magbabago na dito ang kalangitan. Oo, tama ka. Ang araw hindi naman mawawala pero magiging iba na ang itsura nga nito kapag nasa ibang planeta ka na. Kaya naman sa video na ito, makikita na ng mga mata mo ang itsura ng araw kapag nasa iba kang planeta. Gagamit tayo dito ng mga scientific evidence para walang maligaw. Kaya naman simulan na natin. Pero bago ang lahat, unawain muna natin ang ilang mga konsepto. Gaya nito, kapag mas malapit ang isang bagay sa liwanag, ay syempre mas makinang o mas makikita mo ito. Parang lampara lang yan sa bahay mo. Kapag nasa ilalim ng lampara ang isang bagay, ay mas makikita mo ito. At kapag nilalayo mo na ito ng dahan-dahan, ay mas pakonti na lang ng pakonti ang liwanag na tatama rito. At ang ganitong logic ay nangyayari din sa space. Kumbaga kung mas malayo tayo sa araw, ay mas mahina na lang ang intensity ng liwanag ang tatama sa atin. At ngayon magsimula na nga tayo sa Mercury.
Ito ang pinakamaliit na planeta sa may solar system at siya din ang pinakamalapit sa araw. Ang layo nila sa bawat isa ay umaabot ng halos 46 million kilometer to 70 million kilometer. At para maka-full ikot ng Mercury sa araw ay aabutin lang ito ng 87.9 Earth days. Oo, tama ka. Kung merong New Year ang Mercury ay katumbas na ito ng mahigit 4 na New Year ng Earth. Ganun pa man, ang ibabaw din ng Mercury ay kaparehas ng ibabaw ng ating Moon. At ito'y binubuo ng mga craters at masyado ring maliit at mainit ang Mercury para magkaroon ng atmosphere. Oo, ang temperatura dito ay umaabot ng -173 to 427 degrees Celsius. At dahil nga mas malapit siya sa araw, ay 2.5 mas malaki ito kung titignan kumpara sa may sukat ng araw kapag nasa Earth ka. At dagdag pa, wala ding ulap dito, kaya naman kitang-kita mo talaga ang view ng araw. At ngayon pumunta na tayo sa Venus. Ang ibabaw ng Venus ay nahubog dahil sa mga volcanic activity. Mas maraming ulit ang volcanic activity ng Venus kumpara sa Earth. Binubuo rin ng Venus ng 90% ng solidified basalt lava. At meron ding makapal na atmosphere ang Venus na binubuo ng 96% ng carbon dioxide. At dahil dito, syempre, apektado nga nito ang buong kapaligiran. At bagamat mas malayo ito sa araw kumpara sa Mercury, ay mas mainit pa rin ito ng maraming ulit sa Mercury. At ang temperatura dito ay umaabot ng 462 degrees Celsius. Kulay orange ang kalangitan dito na parang sa Fanta. At dahil din may kakaibang rotation ng Venus, ay sa kanluran sumisikat ng araw dito at sa silangan naman ito lumulubog. At dahil sa makapal at maraming ulap ang Venus, ay ang umaga dito ay nagmimistulang takip silim o twilight. At ngayon dumako na tayo sa home sweet home, ang Earth. May layong 150 million kilometer ang Earth sa araw. At dahil sa atmosphere ay kulay asul ang ating kalangitan at malaya din nating nakikita ang ating moon. At well, alam mo na naman yan, kaya naman dumako na tayo sa kasunod. Ang planetang gustong-gusto ng tirahan ng mga tao na walang iba kundi ang red planet, ang Mars. May distansya itong 230 million kilometer mula sa araw. Medyo malapit kung sa utak ng tao lamang tayo babase. Pero kung universo ang pag-uusapan ay napakalaki at napakalayo nito. At di tulad ng Earth, ang atmosphere ng Mars ay kalat-kalat. At ito'y binubuo pa ng mas maraming mga carbon dioxide. At karagdagan pa, medyo malamig dito. Dahil nga naman medyo malayo na ito sa araw. At dahil sa mga litratong ito, napatunayan na ang itsura ng araw sa Mars ay 2/3 lang ng laki ng araw na nakikita natin sa Earth. Sa kabilang banda, ang pelikulang Martian kung napanood mo na ay parang ganito nga talaga ang itsura ng Mars sa tunay na buhay. Pero ang pagsikat ng araw at ang bukang liwayway dito ay ang nakakapagpabago ng buong kapaligiran ng Mars. Oo, sa madaling salita, ang Mars ay may sariling filter dahil sa kalat-kalat nitong atmosphere, nagbabago ang kulay nito depende sa pagsikat ng araw. At ngayon ano naman ang susunod? Siyempre, walang iba kundi ang Jupiter. Dahil gas giant ng Jupiter ay hindi tayo rito bababa. Sa halip bababa tayo sa buwan ng Jupiter na malapit sa kanya, ang Europa. Ang buwan ng Jupiter ay binubuo ng silicate rocks na pinapalibutan ng mga yelo at halos walang mga craters dito. At dahil dito, tinawag ang Europa bilang pinakamakinis na bagay sa may solar system. May layo itong 778 million kilometer mula sa araw. Kaya naman medyo mahihirapan na tayong makita ito. Ang size na lang nito mula sa Europa ay 1/5 na lang ng isang buong full moon na nakikita natin sa Earth. At dagdag pa, minsan din ay hinaharangan pa ng Jupiter ang araw. At ngayon puntahan na natin ang planetang Saturn. Hindi madaling bumaba sa ibabaw nito, kaya gumamit na lang tayo dito ng imagination. Sumatotal, may layong 1,400 million kilometer ang Saturn sa araw. At kung susumahin siya mat kalahating ulit na itong mas malayo sa distansya ng Earth sa araw. Kaya naman, di na nga nakakagulat na malamig dito. Ang temperatura sa upper layer nito ay nagfa-fluctuates sa pagitan ng 112 to -173 Celsius. At sa ganitong layo, mas madilim na ng 90 times ang araw kumpara sa araw na nakikita mo sa Earth.
At ngayon tumalon na nga tayo sa kasunod na planeta, ang ice giant, ang Uranus. Ang Uranus ay nakakakumpleto ng isang ikot sa araw sa loob ng 84 years. Kaya naman medyo mahihirapan tayong ma-identify ang itsura ng araw dito. Kaya naman pumunta na lang tayo sa kanyang moon na may pangalang Ariel. At ang distansya ng Ariel sa araw ay 3 billion kilometer. At sa ganitong layo, katuldok na liwanag na lang ng araw ang makikita mo dito. At naniniwala rin ng mga scientists na ang Ariel ay binubuo ng mga naglalakihang mga bato at ang temperatura din ng Ariel ay umaabot ng minus 213 Celsius. At dahil wala ding atmosphere dito ay kulay puting tuldok lang ang araw ang makikita mo rito. At ngayon puntahan na natin ang pinakahuling planeta sa may solar system, ang Neptune. May layo itong 4.5 bilyong kilometer mula sa araw. Pero tila yata mas okay puntahan ang kasama niya, ang Triton. Pinaniniwalaan ng mga scientists na ang Triton ay merong bakal na core at may yelong mantle na may kalaki pang water ice. Marami ring mga bulkan dito dahilan ng pagtalsik ng nitrogen sa atmosphere ng Triton. At kung titignan mo ang araw mula sa Triton ay ito'y 30 times ng mas maliit kumpara sa araw na nakikita natin sa Earth. At ang liwanag nito ay 900 times ng mas mahina. At ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito ay please subscribe and like this video for more video updates. Sasabog kaya ang planetang Jupiter kapag sinindihan ng palito ng posporo? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Merong 4 na planeta sa may solar system na tinatawag na giants o higante. At ang pinakamalaki sa kanilang 4 ay ang Jupiter. At para mas magets mo ang laki niya, ay halos 1,300 Earth po ang kakasya sa planetang Jupiter. Ganon siya kalaki. At ganun pa man, lingid pa sa iyong kaalaman na ang Jupiter ay parang isang ready-made thermonuclear bomb na may taglay na kakaibang lakas. Kabilang din ang Jupiter sa tinatawag na gas giant at karaniwang binubuo siya ng hydrogen at helium. Para lang din siyang araw natin, ang kakaiba nga lang sa kanya, mainit ang araw dahil sa patuloy na thermonuclear reaction. Pero paano kaya kung ang reaction na ito ay gawin natin sa Jupiter? Sa pamamagitan lang ng pagsindi ng isang pirasong palito ng posporo sa atmosphere ng Jupiter. Ano kaya ang mangyayari? Magpapasimula kaya ito ng apoy kagaya ng araw o sasabog siya ng napakalakas? At yan ang ating aalamin. Sa katunayan ng atmosphere ng Jupiter ay may nangyayari ditong 250,000 na ilaw sa kada segundo. Mga meteors ang mga ito na ina-attract ng Jupiter mula sa space at agad itong umaapoy kapag pumasok na nga sa atmosphere. Pero hindi ito magiging dahilan para umapoy ang buong planeta dahil walang free oxygen ang gas giant at hindi aapoy ang apoy kapag walang oxygen. Oo, subukan mong sindihan ng kandila tapos takpan mo ng basong walang butas. Makikita mo matapos ang ilang segundo mamamatay ang apoy. Namatay ang apoy dahil ang oxygen na nasa loob ng baso ay nawala na rin. At ang Jupiter ay binubuo ng 90% hydrogen at sasabog lang ito kung meron ditong presensya ng oxygen. Kaya naman hindi sasabog o aapoy ang Jupiter dahil lamang sa isang pirasong umaapoy na palito ng posporo. Kung maliit na apoy lang din ay meron nang nangyayari ditong maraming beses at dahil nga ito sa mga meteors. Ngayon kung hindi kaya ng posporo ay subukan natin ng isa sa pinakamalakas na imbensyon ng tao, ang nuclear bomb. Sa katunayan din natin kailangan pang ibagsak sa Jupiter ang nuclear para malaman natin kung anong mangyayari. Dahil lang mismong planeta ng Jupiter ay dumadanas na nga ng napakalakas na disaster sa loob na ng halos 30 years. Kaya naman kahit na ang pinakamalakas na nuclear warhead ng Earth ay walang panama dito. Noong 1994, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo, ay nagawa na nga ng mga astronomers na mai-record ng mga malalakas na banggaan na naganap sa malalaking cosmic body sa mga planeta sa solar system. At dito nga napag-alaman nila na may nangyayaring dilubyo sa Jupiter. Oo, 21 pirasong mga kometa ng Shoemaker-Levy 9 ang tumama sa Jupiter at nagresulta ito ng napakatinding kaguluhan sa Jupiter. At matapos ang ilang linggo ng banggaan,
ay nakita pa sa Jupiter ang mga traces ng naganap na banggaan. Ang pinakamalakas na dilubyong nangyari sa Jupiter ay nangyari noong umaga ng July 18. Matapos tumama ang malaking bahagi ng kometa sa Jupiter, ay nagtamo ito ng malaking itim na bakas na may sukat na 7,500 miles sa mismong ibabaw ng Jupiter. At maliit lang ito ng halos 450 miles kumpara sa diameter ng planetang Earth. Ganun pa man, di naman gaanong nasaktan dito ang Jupiter. Kahit nasa kabilang banda, nakita ng mga astronomers na katumbas na ito ng halos 6 million megatons na pagsabog. At take note, ito'y 750 times na mas malakas pa sa lahat-lahat ng mga nuclear weapons na ginawa ng mga tao sa buong kasaysayan ng mundo. Pero nakakagulat dito, ang bakas na iniwan ng pagsabog sa may surface ng Jupiter ay nawala matapos lang ang ilang linggo. At sa katunayan, hindi lang ito ang kauna-unahang beses na may nangyaring pagsabog sa may surface ng Jupiter dahil sa mga cosmic body. Noong 2009, meron na namang tumama at malamang kometa na naman ito sa Jupiter. At muli itong nag-iwan ng bakas na kasing laki ng Pacific Ocean. At ganoon pa man, hindi pa rin nga ito sapat para magpasimula ng chain thermonuclear reaction. So sa makatuwid, kahit na magpadala pa tayo ng sangdamukol na nuclear bomb sa Jupiter ay baliwala ito sa kanya. Pero ano nga ba magiging dahilan para magkaroon dito ng chain thermonuclear reaction? At dito na nga nagkaroon ng teorya. Mawawasak ng mga tao ang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune gamit lamang ang kamay. Pero paano? Kung magagawa mo lang ilagay hindi sa surface kundi sa ilalim ng mga planetang ito ang nuclear, ay magpapasimula na ito ng chain thermonuclear reaction. At kapag nagawa mo ito, sasabog ang Jupiter at syempre katapusan na rin ng mga tao sa Earth. Sasabog ang Jupiter dahil sa metallic hydrogen na nakalagak sa pinakabituka ng higanteng mga planeta. At ngayon kung nagtatanong ka kung ano nga bang ecological fuel ang gagamitin natin sa future, ay ang sagot ay makikita sa loob ng mga hydrogen planets. Kapag meron ka nga lang ilang bloke ng metallic hydrogen, ay kaya na nitong supplyan ng power ang bahay mo sa loob ng ilang taon. At kaya rin itong paganahin ng mga robots ng daan-daang taon. Ngayon mabalik tayo sa pagsabog ng Jupiter. Noong Setyembre 21, 2003, nagpa siya ang NASA na palubugin ang Galileo space probe sa atmosphere mismo ng Jupiter. Daladala ng space probe ang 26 pounds ng radioactive plutonium-238. At sabi sa hindi pa kumpirmadong balita, nangyari ang pagsabog sa loob ng Jupiter. At ito'y nag-iwan ng itim na bakas sa ibabaw. At ito'y ayon sa American writer na si Richard Hoagland. Pero ayon naman sa NASA, ay anino lamang ito ng satellite na nakikita kapag gumagamit ka ng telescope. So sa makatuwid, si Richard ay sinungaling. At palagi talaga siyang gumagawa ng mga nakakagalit na articles. Ito'y dahil supporter siya ng iba't ibang mga conspiracy theory. Ngayon sa katunayan, may tsansa pa namang talagang sumabog ang Jupiter. Ang kailangan lang talaga dito, gumawa ka ng nuke bomb na kasing laki ng moon at ilagay mo ito sa pinakailalim ng Jupiter. At kapag napasabog mo na nga ito, hindi lang Earth ang apektado, kundi ang buong solar system ay apektado rin dito. Magiging kaparehas ang pagsabog niya sa pagsabog ng supernova. Magpapakawala siya ng enerhiya at radiation sa outer space at gagambalain ito ang solar wind. At ang resulta, babaguhin ito ang orbit ng mga planeta at kasama na nga tayong Earth. Matapos ang pagsabog, mawawala na tayo ng ozone layer kasama ng atmosphere. At ang resulta nito, patay tayong lahat dahil sa mga cosmic radiation. At kung buhay ka pa ng mga panahong ito, makikita mo mismo sa mga mata mo ang pagsabog. Yun ay kung buhay ka pa. Ngayon ang malaking katanungan talaga dito, kung napakaraming hydrogen ng Jupiter, bakit planeta pa rin siya at hindi siya nagiging isang bituin? Ang sagot, dahil lang mass ng Jupiter ay maliit pa para makapag-transform bilang bituin. Ang mga hydrogen kasi sa mga bituin ay nasa may state na sila ng plasma. Tumataas ng husto ang temperatura nito dahil sa reaction na nagaganap sa pinakagitna niya. So magiging bituin lang ang Jupiter kung mas lalaki pa siya ng halos 80 times at tumaas ng halos 18 millions degree Fahrenheit ang gitna niya. At kapag nangyari na yan, may makikita na nga tayong makinang na bituin na tatawaging Jupiter star. So ngayon sa pagtatapos, isang bagay lang talaga dito ang malinaw. Kahit anong gawin natin, di natin kayang pasabugin ng Jupiter. Paano kung magkaroon ng ring ang Earth ng kagaya ng sa may Saturn?
Makakaligtas kaya tayo? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ito ang mundo after 1,000 years o di naman kaya next 10 years. O ang masaklap, ganito na ang mundo natin next year. Oo, hindi ako nagbibiro. O pwedeng magkaroon ng ring ng Earth kagaya ng sa may Saturn. Kapag may isang malaking asteroids ang tumama sa Earth, ay magkakaroon talaga ng ring ng Earth. At sa katunayan, noon daw meron talagang ring ang Earth. At hindi lang isang beses itong nangyari. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin bakit pa nagkakaroon ng ring ang ibang mga planeta. At bakit hindi mo gugustuhin magkaroon ng ring ang Earth ang kagaya ng sa may Saturn. Kaya naman simulan na natin. Una muna, talakayin natin kung anong naging epekto ng ring noong unang panahon sa Earth. Naniniwala ang mga siyentipiko na 4.6 billion years ago ay merong dambuhalang planeta na may pangalang Theia ang tumama sa Earth. At dahil sa malakas na impact, nagkaroon ng napakadaming tipak ng planeta ang pumasok sa orbit ng Earth. Kaya naman ang resulta, nagkaroon ng makapal na mainit na ring ang Earth. Patuloy itong nagpaulan ng mga meteorites sa Earth ng million of years. Ngayon ang ibang mga tipak ng planetang Theia naman ay nagsama-sama kaya nakabuo ito ng moon. Oo, ang moon na nakikita mo sa gabi ay nabuo dahil sa pagtama ng planetang Theia sa Earth 4.6 billion years ago. Karagdagan pa saad pa nga rito ng mga siyentipiko dahil sa di umano sa malakas na impact at sa mga tidal forces ay malamang ito raw nagpasimula ng buhay sa mundo. At ang nagkabuhay na ay naapektuhan naman sila noon ng ring ng Earth. Pero bakit at paano nga sila naapektuhan ng Earth ring? Ito ang sagot. Noong 1980, ang isang American astronomer na si John O'Keefe ay binahagi ang kanyang kakaibang teorya na naipublish naman niya sa Nature magazine. Ayon dito, 34 million years ago, lumamig ang buong mundo at nagkaroon ng Ice Age at dahil dito nagkaroon ng malawakang pagkamatay. Pero bakit nagyelo ang mundo? Ang ring kasi ng Earth noon, ayon sa kanya, ay binubuo ng light minerals at nag-reflect dito ang araw, kaya naman nagyelo ang buong mundo. Mamaya mas tatalakayin pa natin yan. At ngayon mabalik tayo. Kung hindi sa asteroids impact namatay ang mga dinosaur, ay malamang daw sa pagkayelo ng Earth namatay ang mga mammals noon sa mundo 30 million years ago. At ang lumipas pa ang milyong mga taon, bumagsak na parang meteor shower ang ring ng Earth sa mismong ibabaw ng mundo. At ang nakakagulat, nakakita ang mga geologists ng kakaibang abnormal tektites na mula sa mga tipak ng meteorites sa lupa. At ngayon kung tama nga ang teoryang ito ni John, ay ang ring ng Earth ang dahilan kung bakit nabago ang flora at fauna ng Earth. At dagdag ko lang, ang flora ay ang ibig sabihin nito lahat ng mga halaman sa mundo. Habang ang fauna naman ay may ibig sabihin na lahat ng mga hayop sa mundo. Ngayon mabalik tayo. Dahil nga sa pagyelo ng buong mundo ay naging kakaiba ang buhay ng mga hayop. Maraming mga nagkandamatay at ang iba namang mga isda ay tumungo sa malalalim na parte ng dagat para lamang mabuhay. Ngayon kung hindi din nawala ang Earth ring ay malamang hindi rin tayo buhay. So ngayon ang tanong, magkakaroon pa ba ng ring ang Earth sa ating panahon? Sa katunayan, mayroon naman talagang Earth ring sa ating panahon. Oo, noong early 90s ang mga siyentipiko sa Jet Propulsion Laboratory ay nakakita ng kakaibang particles beam sa orbit ng mundo. Mga maliliit na batik na alikabok ang mga ito na nag-form ng ring 600 kilometers ang taas nito mula mismo sa surface o ibabaw ng mundo. At sa katunayan, miski moon ay meron ding ganito pero hindi natin nakikita. Di siya kagaya ng ring ng Saturn at talaga namang visible sa mga mata natin. Sa katunayan, 100 years nang may ring ang Saturn. At ayon sa teorya, nagkaroon siya ng ring dahil merong sa kanyang bumagsak na isang malaking kometa at ang mga tipak ay nagresulta ng ring. At kung ang tanong mo, pag ba tumama sa mismong lupa ng Earth ang kometa, ay doon lang siya magiging ring, ay nagkakamali ka. Oo, pwedeng mabasag ang isang malaking kometa kapag nakapasok na siya sa tinatawag na Roche limit o lethal point ng planeta.
Ang Roche limit, ito yung taas mula sa mismong ibabaw ng planeta kung saan kapag merong pumasok dito ay babasagin ng gravity. Ang Roche limit ng Earth ay 9,500 km. At kapag merong pumasok sa ganitong taas at miski mo natin kapag pumasok o lumagpas dito ay di rin makakaligtas at mababasag siya at magiging ring. Ganun pa man, ito naman ang asteroids na may kakaibang pangalan na may sukat na 3.2 km in diameter. Lumipad at dumaan siya ng napakalapit sa pagitan ng Earth at Moon. At sa sobrang daming mga bagay sa solar system ay di malabong itulak siya nito papunta sa Roche limit ng Earth at hindi ito magandang biro kapag nangyari. At sa katunayan, nangyari ang pagdaan niya ng malapitan sa Earth nito lamang Nobyembre 21, 2022. At huwag kang mag-alala, di naman ito babagsak mismo sa Earth, sa halip magpo-form lang ito ng ring sa atin. So kung magkaroon na nga ng ring sa Earth ngayon, ano kayang magiging resulta? Di naman sobrang lala kagaya ng sa Saturn. Ang Saturn kasi ay 10 times ang layo sa araw kumpara sa Earth, kaya malamig talaga dito. Kaya naman ang ring niya din ay karaniwang gawa sa yelo na siya namang nagre-reflect sa liwanag ng araw, kaya ganito ang kanyang itsura sa malayuan. At ngayon ang orbit naman ng Earth ay mainit. Kaya naman sa halip na nagyayelong kometa ay mga bato ng asteroid sa magiging pundasyon ng ring ng Earth kung sakali. Pero ayon sa mga dalubhasa, kahit na mainit na bato ang magiging ring ng Earth ay mas magre-reflect dito ang liwanag. At base nga sa illustration na ginawa ni Ron Miller at Kevin Gill, ang ring ng Earth kung sakali ay makikita sa buong mundo araw at gabi. Ang mga nakatira sa malamig na rehiyon ay maliit lang na parte ng ring ang kanilang makikita. Kapag nasa equator ka naman o nasa gitna ka ng mundo ay makikita mo ang napakalaking guhit na ito. At every 6 months ay ganito ang magiging resulta nito sa atin. Maladim na kulay orange. Pero bakit ito mangyayari? Parehas lang din yan sa nakikita mong sunset. Nangyayari ito kapag ang sinag ng araw ay dumaan sa makapal na layer ng atmosphere kapag umaga. Kakalat ang liwanag kaya naman makikita mong parang orange-red ang araw. Ngayon isipin mo nakatira ka sa New York. Ang sunrise dito ay nagsiset sa southern side kapag winter. So kapag merong ring na ang Earth ay haharangan na nga nito ang sinag ng araw. At araw-araw ang buong mundo'y makakadanas ng orange-red na liwanag. Darating din ang araw mas kukulimlim pa ang mundo na parang kakulay na ng anino. Dahil sa kadiliman gagamit tayo ng sobrang kuryente at palaging masama ang sobra. At maapektuhan na nga rin ito ang buhay ng mga tao dahil marami na siyang nare-reflect na liwanag na magiging times 2 ang winter ng mundo. At ang resulta sa sobrang lamig, marami ng mga lugar sa mundo ang hindi na kayang tirahan pa ng mga tao at hayop. At ang mga marine animal naman ay magkakandamatay dahil bababa ang kanilang atmospheric oxygen. Ano pa? Dahil din sa gravity ng moon ay maraming mga tipakang moon ang babagsak sa Earth araw-araw. At bukod pa dyan, dapat mo ring iwasan ng mga satellite na babagsak na rin sa Earth. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, ang Earth ring ay nasa equator ng mundo. At sa equator po ng mundo nakalocate ang mga space vehicles ng mundo. At ang mga satellite na ito ang dahilan kung bakit meron tayong communication sa cellphone, sa computer at sa iba pa. At kahit na muling magpadala ng satellite ang mga space agency ay di rin uubra. Pero bakit? Dahil magiging sagabal na ang Earth ring sa mga orbital flights. Halos lahat kasi ng space flight ay nagpupunta malapit sa equator para makatulong ang pag-ikot ng mundo sa paglipad ng rocket ng mataas. So kapag may ring na ang Earth, iwawasakin lang nito ang mga satellite na ipapadala ng NASA. At ngayon tatagal ng libong taon ng Earth ring at aantay na lang siyang bumagsak lahat sa mundo. So ngayon tatanungin kita, anong palagay mo dito? Maganda nga namang view ang ring ng Earth pero hindi maganda ang resulta nito. Anong palagay mo dito? Comment down below. Na-discover na ang planetang papalit sa Earth. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Napakagulo na ng mundo. Nagkakaroon na ng mga digmaan kung saan-saan. Naglilipana na rin ng iba't ibang klaseng mga sakit at palagi na tayong binabayo ng mga kalamidad. At ang masakit pa nga rito, samot-saring kaguluhan na rin ang nangyayari sa mundo. Kaparelihiyon man yan, kasarian, maging politika, sobrang gulo na ng mundo. Ano ba ang solusyon dito?
Kung hindi tayo magkakaisa ay wala talagang mangyayari. Kaya naman ang pinakahuling option na lang ng mga tao, umalis na lang tayo sa Earth at lumipat na lang tayo sa ibang planeta. Pero saan? At sa video na nga na ito'y pag-uusapan natin ng mga planetang pwede nating lipatan na mas maganda kumpara sa Earth base sa mga sayantipiko. Kaya naman simulan na natin. Nangako si Elon Musk na matitirahan na ang planetang Mars after 30 years. Kaya naman may pagkakataon ka pang makaipon ng tiket na punta dito. Pero kung pipili lang din tayo ng planetang kaparehas ng Earth, bakit di na lang tayo sa Titan, ang pinakamalaking buwan ng Saturn? Meron ditong mga kabundukan, malawak na dagat na binubuo ng methane at iba pa. At base nga sa mga balita ay meron silang nakikitang signs ng buhay dito. Pero paano nga nila nasabi? Sapagkat may nakita nga sila ditong chemical na tinatawag na acrylonitrile. Isa itong substance na nakakapag-form ng cell membrane at azotosomes, kung saan dahil sa mga ito ay may nagpo-form ditong terrestrial organism. So posible talaga itong pamahayan ng mga tao. Ganun pa man, ang pamumuhay sa Titan ay di rin madali. At FYI, ang sukat ng Titan ay kalahati lang ng sukat ng Earth. At kung susumahin ay kasing laki lang ito ng Eurasia at Africa na pinagsama. At halos 5 bilyong katao lang ang kasya dito. So ngayon kung naisipan mo talaga ditong tumira, gaano katagal ang biyahe mo mula sa Earth papuntang Titan? May layong 745 million miles ang Titan mula sa Earth. At kung susumahin ay katumbas na ito o kaparehas na ito ng layong 33,000 times na pag-ikot mo sa equator ng Earth. Ang haba ng biyahe mo dito ay 7 years. Napakahaba at napakatagal. Buong araw ka nga lang sa loob ng bahay ay nakakaboring na. Ano pa kaya ang 7 taon? Well, kailangan mong tiisin ito para makapunta ka sa talagang gusto mong lugar. At kapag nakarating ka na sa Titan, ang madaratnan mo dito ay kawalan. At bilang kauna-unahang taong lumapag sa planetang kawalan ay kinakailangan mo ditong magpasimula ng buhay. At kung marami kayong pumunta ay magiging mas mabilis. Kailangan yung gumawa rito ng mga power plant at dapat may kasama kayong mga doktor, mga geocryologists, mga espesyalista sa pag-aaral ng mga nagyayelong lupa para makapag-extract kayo ng oxygen mula sa nagyayelong tubig. At sa pagkakataong ito, bawal kayong sumuko dahil sa inyo nakasalalay ang buong sangkatauhan. Sa kabilang banda, kung di ka sanay sa kakaibang klima ay babawian ka rito ng buhay. Una, ang mararamdaman mo dito ay pananakit ng katawan dahil napakababa ng gravity rito. At magkakaroon din kayo dito ng grabing migraines. At dahil naman ito sa cyanide na nabalot sa hangin ng Titan. Pero bakit ba Titan ang bet ng karamihan? Sapagkat ang Titan kasi ay meron ditong presensya ng hydrocarbons. Kung saan dahil dito, mapapagana rito ang halos lahat ng mga equipments na ginagamit natin sa Earth. Kaya naman magiging madali ang lumipad-lipad dito. At ayon nga sa isang American scientist na si Dr. Robert Buzzard, sa 400 na kataong unang makakalapag sa Titan, ay kinakailangan nilang magkarga ng halos 24,000 tons na kargamento para makapagsimula ng buhay dito. At kabilang sa kargamento nga nila ang iba't ibang mga life support, mga equipments, construction materials, food supplies, at mga resources na kanilang gagamitin para makapagsimula. At para sa kabuuan, sila gagastos sa flight na ito ng tumataginting na $16 billion 210 million sa loob lamang ng isang taon. Grabe no? Ganun pa man, ang Titan lang kasi ang bukod tanging cosmic body sa may solar system na napatunayang meron talagang liquid sa ibabaw. Ang tubig dito ay naka-frozen at ang temperaturang dapat mong tiisin dito ay minus 292 degrees Fahrenheit. At para sa comparison, ang pinakamababang temperatura lang sa ating Earth ay naitala sa Antarctica na minus 119. Napakalaki ng diferensya. So paano ka tatagal dito? Sa ating mundo, ang pinaka-the best na kasuotang panglamig pa lang na naiimbento ay kaya lang tumagal sa lamig na minus 126 degrees. At ang spacesuit naman ng astronaut ay kayang tumagal sa minus 292. Medyo pwede pa. Pero ang problema ay ito. Ang atmosphere ng Titan ay 50% na mas siksik kumpara sa Earth. So ibig sabihin lang nito, di ka makakakilos sa Titan ng walang suot-suot na spacesuit. So paano naman makakahinga ang mga tao dito?
Sinuggest ng mga sayantipiko na pwede silang kumuha ng oxygen na kanilang ma-extract sa tubig yelo na makikita mismo sa ibabaw ng Titan. Mahirap talaga sa simula ang magsimula. Oo, at para makapagpahinga ka rin dito, kinakailangan mo pang mag-extra effort at araw-araw ang buhay nyo rito ay nahaharap sa panganib. At kung nagbabago na ang isip mo sa may Titan ay huwag kang mag-alala, imomotivate na lang kita. Pag nasa may Titan ka na, yung pinapangarap mo nung bata kang makalipad ay matutupad mo na rito. Oo, ang gravity kasi rito ay 14% ng Earth. So ibig sabihin talagang literal na makakalipad ka dito. Sa kabilang banda kung sa Earth ay may ulap, ulan, ilog, lawa at dagat ay mayroon din yan sa Titan. Pero gawa nga lang sa liquid hydrocarbons na methane at ethane. At dahil pa sa kakaibang gravity ng Titan ay mabagal na bumabagsak ang patak ng ulan dito. At bukod pa nakakamatay din. Kung sa Earth nabagsak ang patak ng ulan sa bilis na 20 miles per hour, ay ang patak ng ulan sa Titan ay may bilis lang na 3.5 miles per hour. At ito'y 6 na ulit na mas mabagal kumpara sa ulan ng Earth. At karagdagan pa kung masaya kang umuulan sa Earth ay dapat malungkot ka sa ulan ng Titan. Bakit ka mo? Kung ang patak ng ulan sa Earth ay meron lang diameter na 0.5 inch, ay ang patak ng ulan sa Titan ay may diameter na 3.3 and a half inch. Kasing laki ng isang tennis ball para sa comparison. At ngayon kung meron ka namang balak mag-beach sa may Titan ay pag-isipan mo muna. May lalim itong 100 feet at daang milya naman ang lapad nito. Di ka rito po pwedeng lumangoy dahil nga binubuo ito ng hydrocarbon. Pero pwede ka namang mamasyal gamit ang barkong gawa sa matibay na materyales. Karagdagan pa kung gusto mo namang tumanaw ng magagandang tanawin ay meron din dito. Dahil nga ang Titan ay isang buwan ay palagi siyang nakaharap sa iisang direction sa Saturn lang. Sinisinagan lang ng kaunting ilaw ng Saturn ng Titan. Kaya naman medyo madilim dito kapag umaga. Pero huwag ka pa rin mag-alala dahil mahaba ang araw mo dito. Oo, ang isang araw ng Titan ay katumbas na ng 16 days ng Earth. At ang isang taon naman sa Titan ay 29 years na ang katumbas nito sa Earth. Ngayon, ano pa? Ano pang magiging balakid mo sa Titan? Meron pa, at ito ang poison. Ang mga lason na ito'y nagmumula sa ulap ng Titan. Pero di naman agad ito nakakamatay. Bakit? Ang methane kasi na nangingibabaw sa Titan ay non-toxic. Pero ito'y nagdudulot ng mataas na concentration ng parang ammonia. So ngayon, ikaw, kung libre ang pagsama sa biyaheng pa-Titan, sasama ka ba? Comment down below. May hindi kapani-paniwalang natuklasan ng mga sayantipiko sa Andromeda Galaxy. Ano kaya ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa paligid ng ating Milky Way Galaxy ay meron ditong halos 30 pang iba pang mga galaxy at kinukonsider ito sa tawag na local group. Pero sa kabilang banda, ang galactic home natin ay hindi ang pinakamalaki. Oo, dahil meron itong mas malaking kapatid na tinatawag na Andromeda Galaxy. At bagamat sinasabing malapit nga lang siya sa atin, hindi ito makukonsider na talagang napakalapit. Dahil may layo itong 2.5 million light years mula sa ating galaxy. Ganun pa man, kagaya din ng ating Milky Way ang Andromeda. Parehas silang spiral galaxy. At kaya siya tinatawag na big sister ng galaxy natin dahil marami silang pagkakapareho. Pero bagamat ganun, mas malaki pa rin ng Andromeda. At sa katunayan sa sobrang laki at liwanag niya, ay makikita mo siya mismo ng mga mata mo. Oo, ganito ang itsura niya. Ito na ang pinakamalayong bagay na pwedeng makita ng mga tao sa mundo. Dagdag pa kung ang Milky Way natin ay binubuo ng 200 to 400 billion star ay mas di ka panipaniwala ang Andromeda. Dahil ang nakapaloob sa kanya ay di lang bilyon kundi trilyong mga bituin. Grabe no? Bukod pa nga dyan, ang Andromeda rin ay halos 2 ulit ang laki sa Milky Way Galaxy natin. Oo, mas malapad siya ng halos 200,000 light years in diameter. So ang tanong, paano lumaki ng sobrang laki ang Andromeda? At ano ang sikretong nakatago sa pinakakaloob-looban niya? Ang
Ang Andromeda at Milky Way ay parehas na buo sa iisang panahon. Oo, sa pasimula pa lang ng universe, around 13.5 billion years ago ay nabuo na sila. At habang lumilipas ang panahon ay halos sabay silang lumalaki. At kaya sila lumalaki ay dahil kinakain nga nila ang iba pang mga galaxies na nabangga sa kanila. Isang araw hindi na nga nakakagulat na bumangga na rin ang galaxy natin sa Andromeda. Pero paano nga nila ito nasabi? Una muna, ayon sa initial na estimate ay babangga ang Milky Way natin sa Andromeda 4 billion years mula ngayon. Pero ayon naman sa computer simulation ay mas tatagal pa ito ng halos 2 billion years pa bago tuluyang magsama ang dalawa. Kapag nagsama na nga silang dalawa, di na nga sila pa pwedeng ituring na spiral galaxy na mayroong makikinang na mga bituin. Sa halip magiging isa na nga lang silang napakalaking bituin at tatawagin na silang elliptical galaxy. Ito ang illustration sa itsura niya na makikita natin sa kalangitan kapag nagsama silang dalawa. Din pa man, isa pa sa pagkakapareho ng Milky Way at Andromeda ay parehas silang mayroong kumpul-kumpul na makikinang na mga bituin. At parehas din silang mayroong gitna kung saan dito nakatira ang isang gravitational na halimaw. Oo, at ito ang napakalaking black hole. Ang mga black hole ay napakalalaki at ang sukat niya ay halos milyon o di naman kaya bilyon na mas malaki kumpara sa mass ng araw. At hanggang sa ngayon di pa rin malaman ng mga sayantipiko kung ano at bakit lumalaki ang misteryosong itim sa gitna ng black hole. Pero ang palagay ng ilang mga sayantipiko, mayroon itong kaugnayan sa ibang dimension. Sa kabilang banda, ito nga lang, ang supermassive black hole na nasa pinakapuso ng Milky Way galaxy na tinatawag na Sagittarius A star ay nakunan na sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya naman dahil dito naisip ng mga dalubhasa na ganito rin ang itsura o mas malaki pa ang gitna ng black hole ng iba pang mga galaxy. At ngayon tignan mo naman ito. Makikita mo sa larawan ng napakalaking umbok sa gitna ng Andromeda. Napapaligiran nga siya na nagkikinangang mga bituin. Napapaligiran din ng mga bituin na ito ang black hole ng Andromeda. Sa kabilang banda, noong 1993, natuklasan ng mga astronomer na meron palang dalawang blobs ng liwanag ang pumapaligid sa mismong core o pusod ng black hole na ito. At kapuna-puna pa nga na ang isa ay parang kulay asul at ang isa naman ay parang kulay pula. At fast forward noong 2012, naunawaan na nga ng mga astronomer ang dalawang kulay na ito. Ang kulay asul na blob pala ay isang kumpol ng mga batang bituin. At ito'y nakapalibot sa napakalaking black hole ng Andromeda. Oo, tama ka nang iniisip. Ang asul na kulay pala ay meron pala ditong nakapaloob na kumpul-kumpul pang mga bituin. Ngayon ang kulay pula naman na blob ay isa itong nakatagilid na disk ng mga kumpul-kumpul din na mga bituin. At napapalibutan niya ang asul na blob at parehas silang nakapalibot sa black hole. So sa makatuwid ito ang itsura niya. Nasa loob lang pala ng red blob ang blue blob. Ngayon pinag-aralan nga ito ng mga astronomers. Inaalam nila kung bakit napakalaki ng red blob at bakit nga ito nakatagilid at paano ito nangyari. At sa kalaunan, nalaman na nga ng mga astronomer ang kasagutan. Oo, dahil pala ito sa naganap na napakalaking banggaan. Dagdag ko lang, ang sukat ng black hole ng Andromeda ay 100 million times na mas malaki sa ating araw. At halos 25 na ulit naman ang laki niya kumpara sa may Sagittarius A star. Ganun pa man, ang black hole na ito ay di malaki agad ng pinanganak. Sa halip, lumalaki siya habang lumilipas ang panahon sa kakalamo niya ng iba't ibang mga bagay, miski iba pang mga black hole ay hindi makakatakas sa kanya. Dahil sa kakalamon niya sa mga naglalakihan pang mga bagay, dun siya nakabuo ng misteryosong disk na nakatagilid. At ito nga yung red blob na tinutukoy ko kanina. So paano nga ito nangyari? Over billion years ago, may naganap na banggaan sa pagitan ng dalawang galaxy. Pagkatapos ng banggaan, ay parehas silang nilamon ng Andromeda. Dahil nga ang galaxy na bumangga, pinapunta malapit sa black hole ng Andromeda, dito na nga sila nagsimulang mag-orbit sa isa't isa na parang sumasayaw. At habang nangyayari ito, ang iba pang mga materials sa galaxy ay mabilis ding nahuhulog sa black hole at nagsimula na rin silang umorbit na may layong light years. At ngayon ang mga materials na ito na umorbit sa layong light years ay lumapit naman sila at saka nag-form bilang bagong bituin. At ang naging bituin na nga sila ay saka naman sila nakalikha ng parang ring sa paligid ng black hole. At matapos ng lahat ng kaganapan na yan, ito'y nagdulot ng napakatinding gravitational waves.
Oo, yun pa man kapag bumangga ang mas maliit na black hole sa mas malaking black hole ay sasabog pa rin naman sila. Pero ang pagsabog na magagawa niya ay patagilid at hindi mapupunta sa iba't ibang direksyon, sa halip mag-i-stay lang ito sa iisang way. At ang tagilid na pagsabog na ito na nagstay lang sa iisang direksyon ay babanggain naman siya ng mga bituin na umu-orbit. At dahil sa maraming bumangga sa kanya ay nagulo ang orbit niya at ang resulta nakalikha siya ng elliptical orbit. Dahil nga elliptical orbit na nga siya, ay bumilis siya ng husto hanggang sa lumapit na nga siya sa mismong black hole at nabagal naman siya kapag lumalayo. At ganito ang illustration niya. Ngayong alam mo na kung bakit parang nakatagilid ng isa sa mga makinang nabaki sa gitna ng Andromeda, anong say mo? At ilan pa lang yan sa mga misteryosong sikretong natuklasan ng mga astronomer sa gitna ng Andromeda. At isa na itong good start sa mga susunod pang mga discovery. Oo, kapag dumating ng panahon na mas high-tech na ang teknolohiya, ay mas magagawa na nga nating tuklasin pa ang mas malalalim pang mga misteryo sa gitna na bahagi ng mga galaxy. Dahil dito mas marami pa tayong malalaman tungkol sa iba't ibang mga galaxies. Malay mo, o malay natin, meron talagang nabubuhay na ibang creatures sa ibang galaxies nang hindi natin alam. At ngayon sa pagtatapos ng video na ito, bibigyan kita ng isang isipin. Ano kaya no? Sa galaxy na may layong billion light years sa atin, ay meron din kaya ditong mga taong kagaya natin na nag-iisip din na kung meron pa kayang tao sa ibang galaxy? Mind-blowing no? Ito pa ang isa. Ano kaya no? Kung meron mang ibang creatures sa ibang mga planeta, ay malamang ang tawag nun sa mga tao ay mga alien din. Kasi nga ang iba ang itsura natin kumpara sa itsura nila. Oo, parang ganito lang yan. Ginawa ang mga tao na pang Earth lang talaga. At ginawa naman sila para doon lang talaga mabuhay. Kaya ang iba ang itsura nila sa atin. Sa tingin mo, anong pananaw mo? I-komento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin. Kakaibang bagay na ngayon mo palang malalaman tungkol sa araw. Kapag tinitingnan natin ang malawak at kahangahangang kalawakan, napakaraming bituin ang makikita natin. Pero may isang bituin na talaga namang namumukod tangi at napakahalaga sa atin, at ito ang ating araw. Nasa gitna ito ng ating solar system at sobrang liwanag nito at napakainit. Hindi nakakagulat na maraming alamat ang nagawa ng mga tao noon para ipaliwanag ang nakakamanghang liwanag nito. Ngayon, dahil sa teknolohiya, mas malalim na ang ating kaalaman tungkol sa araw, lalo na sa mga nangyayari sa loob at paligid nito. Kaya naman sa video na ito ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga kahangahangang pangyayari sa atmosphere ng araw. This is John from Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Kamakailan, tiningnan natin ang Jupiter at ang ilan sa mga buwan nito gamit ang electromagnetic spectrum. At ngayon naman, ay gagamitin natin ulit ang pamamaraang ito, pero imbes sa planeta natin gagamitin, ay gagamitin naman natin ito sa isang napaka-energetic na bola ng plasma, ang araw. Ang liwanag na nakikita natin mula sa araw ay medyo luma na. Pero bakit? Dumarating kasi sa Earth ang liwanag ng araw sa loob pa ng 8 minutes and 8 seconds. Sa makatuwid kung 1 AM nilabas ng araw ang liwanag ay 1 AM and 8 minutes and 20 seconds pa ito darating sa Earth. At kung bibilangin naman natin kung gaano katagal nabubuo ang mga photons sa core ng araw na siya namang dumadaan sa iba't ibang layer ng araw, ay magugulat ka dahil halos 170,000 years na po ang tanda nito. Sa makatuwid para mas lubos mong magets, ay yung nakikita nating liwanag na galing sa araw ay galing po yan sa core o gitna ng araw. At 170,000 years po pinroseso yan bago makarating sa atin sa Earth at sa iba pang planeta sa solar system. So ngayon, magsimula na tayo sa pinakalabas papasok sa loob. Ang nakikita mo na larawan ay kinuna ng Solar Dynamics Observatory Satellite o SDO. Isa itong misyon ng NASA na inilunsad noong Pebrero 2010. Ang layunin ng SDO ay mas maunawaan ang mga pagbabago ng araw na lubos na nakakaapekto sa buhay sa Earth at sa ating mga technological system. Sa pamamagitan ng iba't ibang electromagnetic wavelengths na pag-aralan ng NASA ang mga dynamics sa ibabaw at sa atmosphere ng araw. At dito nakita ng NASA ang mga hindi normal na detalye at napakahalaga nitong malaman ng mga tao. Ang larawang ito ay kinunan gamit ang 19.3 nanometer wavelength na kumakatawan sa liwanag na nasa extreme ultraviolet region. Sa wavelength na ito, na may kulay ng temperatura ng 1 million Kelvin, malinaw nating makikita ang mas mataas na rehiyon ng korona ng araw. Pero hindi mo lang yan dyan makikita dahil ang korona ng araw ay kaya ding makita ng ating mismong mga mata
sa napakabibihirang pagkakataon tulad ng sa panahon ng total solar eclipse. Kapag perpektong nakahanay ang buwan sa pagitan ng Earth at ng araw sa maikling panahon, ang view ng mas maliwanag na disk na kilala bilang photosphere ay nahaharangan. Kaya naman ang resulta ay nakikita natin ang nakakasilaw na exterior at bagamat nakakamanghang tignan ang total solar eclipse, ay hindi pa rin yan kasing detalyado tulad ng sa larawang kuha ng SDO. Pero ano ba yung SDO na yan? Para mas magets mo ay simplehan lang natin. Kung sa Earth may UHD o Ultra High Definition, ay ang NASA naman ay may SDO o Solar Dynamics Observatory at napakahalagang kasangkapan ito para sa pag-aaral ng mga siyentista. Ngayon mabalik tayo, mas lumalim pa tayo ng konti. Ito naman ang ilang mga features ng araw na nasa ilalim lang ng corona. Sa kulay na temperatura ng 20 million Kelvin, ang mga matingkad na spot na ito na nakikita mo ay isang event o kaganapan na kilala sa tawag bilang solar flares. Narito ang ilang footage ng isang buong linggong flares ng araw noong Agosto 2022. Sa una talagang nakakatakot at nakaka-hypnotize ang solar flares dahil ito'y malalaking pagsabog kung saan naglalabas ang araw ng napakalaking dami ng electromagnetic radiation. Pero bakit ba ito nangyayari? Ito kasi ay sanhi ng pag-cross, pagbaluktot, at mabilis na reorganize ng magnetic fields. Ang aktibidad na ito ay nililikha ng turbulent nature ng plasma sa loob mismo ng araw. Pero hindi lang sila ang feature sa atmosphere ng araw na naglalabas ng radiation dahil narito pa ang coronal holes. Makikita mo dito ang mas madilim na rehiyon sa araw at isa po itong nakakamanghang features niya na makikita mo lang kung gagamit ka ng extreme ultraviolet light. At ngayon kung namangha ka na dyan ay tumungo naman tayo sa solar filaments ng araw. Ang mga coronal holes ay mga lugar sa araw na mas malamig at mas makapal ang plasma at ang mga ito ay mayroong magnetic field lines na open. Ibig sabihin, hindi sila bumubuo ng mga saradong loop na bumabalik sa ibabaw ng araw. Sa halip, ang mga linya ng magnetic field ay naglalakbay palabas sa buong solar system. Ang mga areas na ito ay nakakatulong sa mga solar wind particles na makalabas sa kalawakan. Ngayon, kapag ang mga solar wind na ito ay pumunta ng direkta sa magnetosphere ng Earth, ay ito'y makakalikha ng magagandang ilaw at ito ang aurora na kitang-kita kapag gabi sa mga polar na rehiyon ng Earth. At sa pamamagitan ng ultraviolet lights, mas maganda nating makikita ang nakakamanghang features na ito na bahagi ng sun's outer layers. At sa kabila nito ay hindi pa yan dahil marami pa tayong magagandang na pwedeng tingnan sa mga labas na layer ng araw. At isa na nga dito ang mga solar filaments na kilala rin bilang solar prominences, ang malalaking loops ng plasma na tumataas mula sa ibabaw ng araw na nakikita mo ngayon. Ay katumbas na o mas malaki pa po yan ng maraming ulit sa ating mundo at maaari din itong mag-extend pa ng daan-daang libong kilometro patungo sa kalawakan. Maaari silang mag-form sa loob ng isang araw lamang. Pero meron din namang stable na solar filaments na maaaring manatili sa corona ng ilang buwan. Ito ang halimbawa, panoorin natin kung paano ang isang solar filaments ay umaakyat mula sa photosphere papunta sa atmosphere ng araw. Bagamat mas pinabilis ang video para magmukhang ilang segundo lamang, ay kapag inisip mo naman ang laki ng solar filaments, ay mauunawaan mo talaga kung gaano kabilis at ka-intense ang magnetic field ng araw kapag gumagalaw. Ngayon, ito pa ang nakakagulat na malamang hindi mo alam sa atmosphere ng araw. Minsan po ay may ulan sa araw. Oo, pero paano ito nangyayari? Hindi kasi lahat ng charged plasma na pinapakawala sa korona ng araw ay nagtutuloy-tuloy na lumalabas sa buong solar system. Mayroong iba din na nananatili sa korona, natatrap sila at lumalamig hanggang bumagsak na lang ito pabalik sa ibabaw ng araw bilang isang nagniningningang ulan. At ito ang tinatawag na coronal rain at napakaganda nitong tingnan. Ngunit mas maganda itong obserbahan mula sa malayo at bagamat ulan nga siya ay milyon-milyong degrees Celsius pa din ang temperatura nito. At hindi pa yan ang nangyayari sa plasma ng araw dahil meron pang mas nakakamangha dyan. At napakalaki ng pagkakaiba nito sa ating Earth. Sa Earth kasi natin, hindi naglalabas ang Earth natin ng kahit ano pa mang bagay palabas sa kalawakan at kaiba ito sa araw. Dahil sa mabigat na magnetic fields niya ay nagpapakawala siya ng kakaibang puwersa at bagay sa labas ng kalawakan. Ito ang timelapse ng isang coronal mass ejection. Panoorin mo kung paano ito nangyayari. Makikitang sa loob lang ng ilang oras, may nabubuo sa ibaba kaliwang bahagi ng araw at kapag buo na siya ay mababali na ito. At kapag bali na, ay agad naman siyang magpadala ng bilyon-bilyong toneladang plasma palabas sa buong solar system. At FYI, kahit na mayroong magnetic field ang ating Earth, ay di pa rin tayo makakaligtas kung sakaling tumama sa atin ito. Isang malakas na ganito lang ay magre-resulta na ng delubyo sa mga satellite at mga electrical grids ng Earth.
Lahat ng mga nakita mo ay kuha ng SDO gamit ang 30 nanometer wavelength ng ilaw at binubuo din ito ng extreme ultraviolet na parte ng electromagnetic spectrum. Tamang tiyempo ay napakahalaga para makunan ng ganito kadetalyado ang araw. Sa katunayan din, ang bawat istruktura sa araw ay nakadepende sa solar activity ng araw at nagpapalit-palit po ang aktibidad niya sa kada 11-year solar cycle. Ngayon, bukod dyan, napakaastig talaga nito dahil sa pamamagitan ng visible at ultraviolet lights. Nakikita natin ang iba't ibang mga bagay na hindi kayang ipakita ng isa't isa. Epektibo talaga ang paggamit ng dalawang magkaibang wavelengths. Dahil kapag may hindi makita ang isa ay maaring makita ito ng isa. At para lubos mong maunawaan, heto ang demonstration. At the same time, ang dalawang larawang ito ay gumamit ng dalawang magkaibang wavelength ng ilaw. Ang unang larawan, kinuhanan sa kulay na may temperaturang 600,000 Kelvin at ito'y nagpapakita ng tahimik na corona at mga coronal loops. Ang pangalawa naman ay kinuhanan sa kulay na may temperaturang 2 million Kelvin at nagpapakita naman ito ng mas mainit na active regions ng corona. Ang malupit na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang larawan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang paraan sa pag-aaral ng bituin. Ang isang solar phenomenon na maaring sa unang tingin ay tila nag-iisa ay maaring mag-iba at maging mas komplikado kapag mas siniyasat ng isa. At ganun pa man, hindi pa po tayo nakakapasok sa atmosphere ng araw. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay hanggang sa makarating tayo doon. Sa ngayon, tingnan pa natin ang isa pang larawan na kuha din ng SDO gamit naman ang 160 nanometer wavelength ng ilaw. Ngayon, papasok na tayo sa transition region. Ang transition region ay isang layer na matatagpuan sa pagitan ng corona ng araw at ang chromosphere, ang pinakababang layer ng atmosphere ng araw. Ito ay isang napakapayat na layer, mga 100 kilometro lamang ang kapal. Sa region na ito, ang thermal temperature ng araw ay biglang tumaas mula sa mga 8,000 hanggang 500,000 Kelvin. At kung ipagkukumpara mo sa Earth, ang naglalavang magma mula sa Kilauea sa Hawaii ay may init na 1,170 degrees Celsius o 1,443 Kelvin. At ang temperatura naman sa transition region ay halos 6 na beses na mas mainit kumpara dito. At sa mas mataas naman na part ng transition region, ang temperatura dito ay higit na 346 times pa na mas mainit. At kung mas lalalim pa tayo, ay dito na natin makikita ang chromosphere ng araw. Ito ang huling layer ng atmosphere bago natin marating ang mismong ibabaw ng araw. Kinunan ito gamit ang 170 nanometers ultraviolet light at tinatayang may kapal ito ng mga 1,700 kilometers. Pagmasdan mo ng maigi ang chromosphere ng araw, makikita natin dito ang talaga namang nakakamanghang features niya na tinatawag na spicules. Para siyang mahahabang damo na sumasayaw sa hangin, ang mga mahahabang jets ng plasma na ito ay tumitira pa itaas mula sa ibabaw ng araw na may bilis na umaabot ng hanggang 100 km per seconds. At FYI, ito'y 282 times na mas mabilis kaysa sa speed of sounds. At kung haba naman ang pag-uusapan, ay maaaring umabot ang haba nito ng halos 10 kilometers at ito'y mahigit 1 kilometrong mas mataas kaysa sa bundok Everest. Pero paano naman ito nabubuo at paano din siya nawawala? Overall, ang pagbuo at paglaho ng mga spicules ay tumatagal lang ng 5 to 10 minutes. Pero ang proseso ng pagkakabuo ng mga spicules ay hindi pa gaanong alam at pinagtatalunan pa din ng mga dalubhasa. Hindi kasi malinaw sa kanila kung paano nakakalabas ang magnetically charged particles mula sa magnetic fields ng araw sa ganong level. Hanggang noong 2017, nagbago ang lahat ng may isang grupo ng mga siyentipiko ang pinukusan talaga ng husto ang mga spicules at dito natuklasan nila ang pinagmulan nito. Sa una, hindi sinama ng mga siyentipiko ang neutral particles sa kanilang mga modelong tungkol sa araw dahil hindi nila inaakala na ito ay may epekto pala sa galaw ng magnetically charged particles. At nang sinama na nila ito, natuklasan nila na ang neutral particles pala ang nagbibigay ng hindi inaasahang tendency sa magnetically charged particles para makalabas sila sa plasma ng araw at saka tumira pa itaas bilang spicules. At ngayong alam mo na yan ay dumako na tayo sa photosphere. Habang patuloy tayong bumaba sa mas mababang atmosphere ng araw, darating tayo sa photosphere at ito na mismo ang ibabaw ng araw at kinunan ito gamit ang pinakamahusay na visible light. Medyo malinaw talaga ang gilid ng photosphere tulad ng nakikita mo ngayon, ito ay dahil sa layo ng araw. Ang araw po mismo kasi ay hindi solid o matigas. Pero bakit? Sobrang init niya po para magkaroon ng solid, liquid o gas na anyo. Sa madaling salita, ang araw ay wala sa 3 state of matter.
So nasan pala siya? Nasa ika-4th state of matter po siya at ito ang tinatawag na plasma. Sa makatuwid halos kabuuan po ng araw ay plasma lamang at ang plasma din po ang bumubuo ng 99.9% ng lahat ng bagay sa universe. Ang plasma ay karaniwang kumikilos tulad lang din ng mga gas, maliban lang kung hinaluan mo ito ng mga ionized atoms at free electrons. Ang photosphere ay ang pinakalabas na layer sa larawang ito. May kapal siyang mga 400 kilometers. At inuulit ko, hindi po siya isang solid na araw. At sa kasamaang palad, ito na ang pinakamalalim na layer ng araw na maaaring sukatin ng mga siyentipiko. Kapag titignan mo siya ng malapitan, makikita mo dito ang ilang dark spots sa kaliwang bahagi. Ito ang tinatawag na sunspots at mas darker ito kumpara sa ibang bahagi ng photosphere at dahil ito sa mas malamig niyang temperatura. At hindi katulad ng coronal holes, ang sunspots ay nabubuo sa mga lugar kung saan mas matindi ang mga magnetic fields. Dito, na-trap ang init sa ilalim ng photosphere dahil sa pagbaba ng convection sa mga area na ito. At kung ipagkukumpara natin, ang larawang ito ng araw sa isang naunang larawang kuha gamit ang extreme ultraviolet light. At the same time, ay makikita mong may pagkakapareho sa pagitan ng sunspots at solar flares. At bukod pa ang mga solar flares at sunspots ay parehong nasa iisang lokasyon. At kung titignan mo siya ng mas malapitan, makikitang parang iisa nga lang sila. Ngayon, tingnan naman natin ang malapitan din ng ilang sunspots. Ang larawang ito ay kinuhanan gamit ang Swedish Solar Telescope na matatagpuan dito sa Earth at gamit ang wavelength ng visible light na may humigit kumulang na 400 nanometers ay mas detalyado mo itong makikita. Ang paligid ng sunspot ay ang photosphere na punong-puno ng mga cells na may mga jagged edge na parang hindi nalalayo ang itsura sa mga lava. Gayunpaman, ang mga cells na ito ay may lapad na mga 1,000 kilometers at tinatawag itong solar granules. Ang mga bahagi ng bawat granules ay mga likidong may mataas na temperatura na kung iisipin mo nakakasakit ng ulo dahil umaakyat ito mula sa itaas na interior layer ng araw patungo sa ibabaw nito. At kapag narating niya na ang hangganan niya, ay wala na siyang ibang pupuntahan kundi ang kumalat na lang palabas at palapad. At pagkatapos niyan, dahan-dahan na siyang lumalamig. At pag malamig na siya ay saka naman na siya lulubog pabalik patungo sa loob ng cell sa pamamagitan ng mga mahahabang gitling ng bawat cell. Ang prosesong ito ay kaparehas sa mga convection currents sa loob ng mantle ng Earth at ito ang responsable sa pagpapagalaw ng plate tectonics. At ngayong alam mo na ang itsura ng araw at mga katangian nito, anong masasabi mo? Comment down below. May kakaibang bagyo na sa Mars lang nangyayari. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Kapag tinitingnan mo ang mga larawan ng kalawakan ng Mars, mabilis mong maiisip na ito'y tahimik lang na lugar. Makikita mo dito ang malawak at maalikabok na tanawin na may kalat-kalat na bato at maririnig mo lang din dito ang mahinang pag-ihip ng hangin. Pero kung magtatagal ka sa Mars, dito mo na mapapansin at makikita ang pagtaas ng isang malaking pader ng alikabok at buhangin. Sa una aakalain mo na isa lamang itong ordinaryong bagyo tulad ng sa Earth. Pero lingid sa iyong kaalaman na sobrang laki nito. At tinatakpan ng makapal na alikabok na ito, hindi lang ang isang lugar o kontinente, kundi ang buong planeta. Ito'y nangyayari sa Mars kada 3 Martian years o mga 5.5 Earth years. Ang kapal ng alikabok na ito ay maaaring harangan ang liwanag ng araw sa loob ng mga linggo o buwan at dahil dito isa itong malaking balakid para sa mga teknolohiya na dinadala natin doon. Kaya naman kung gusto nating tumira sa Red Planet, kailangan nating malampasan ang malaking problemang ito. Pero ang problema nga lang, marami pa tayong hindi alam tungkol sa pinagmulan ng mga ganitong bagyo sa Mars. Kaya naman sa episode na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang mga katangian, mekanismo, at epekto ng mga super dust storms sa Mars at kung ano-ano ang kailangang malaman ng mga tao para malagpasan ito. Kaya naman simulan na natin. Sa katunayan noon, hindi naman ganito ang Mars. Kung ngayon isa na itong tuyot at walang buhay na planeta, ay noon po ay kakaiba siya. Dati ay mayroon po itong makapal na atmosphere na may sapat na init para suportahan ang tubig sa ibabaw ng Mars. Pero sa loob ng bilyong-bilyong taon, natuyo ang Mars at unti-unting nawala ang atmosphere nito hanggang sa naging mas mababa pa ito sa 1% ng atmosphere natin dito sa Earth. Ganun pa man, hindi lang dahil naging tuyot na ang Mars kaya nagkakaroon siya ng mga dust storm. Bagamat hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat tungkol sa pinagmulan ng mga ito, ay isang bagay lang dito ang malinaw at ito ang temperatura ng Mars. Dahil sa mas manipis na atmosphere, kahit mataas ang CO2 levels dito,
ay hindi pa din masyadong nakakaya ng Mars ang pag-handle ng init. Kapag lumalamig ang ibabaw, walang hangin na magsasalo sa init na lumalabas. Kung tatayo ka sa ekwador ng Mars sa pinakamainit na oras ng araw, mararamdaman mo na ang iyong mga paa ay nasa 23 degrees Celsius habang sa ulo mo, 0 degrees Celsius. Ibig sabihin, malaki ang pagbabago ng temperatura sa Mars sa pagitan ng araw at gabi. Ang temperatura doon ngayon ay umaabot sa around 27 degrees Celsius hanggang sa freezing negative 133 degrees Celsius sa gabi. At FYI, ang pagkakaiba ng temperatura ay maaaring magdulot ng hangin na magdadala ng iba't ibang sistema ng panahon sa planeta. At ang panahon po sa Mars ngayon ay hindi na umiikot sa ulan at water cycles, kundi sa mga cycle na ng alikabok. Sa katunayan, mahalaga ang papel ng alikabok sa Mars at kung wala nito, malamang hindi magkakaroon ng mga planet-spanning storms. Pero ang tanong, ano ba ang nagiging epekto ng cycle ng alikabok sa Mars at paano ito nabubuo? Nagsisimula yan sa paghalo ng Martian dust sa hangin. May ilang paraan kung paano ito nangyayari. At ang una nga dito ay ang mga dust devils na libo-libo ng taon nang nararanasan ng Mars, lalo na tuwing Martian spring at summer. Ang mainit na sinag ng araw ay ang nagpapainit sa lupa, kaya ang hangin na malapit dito ay tumataas. At ang malamig na hangin mula sa atmosphere naman ay bumababa para punan ng vacuum. Ang magkaibang hangin na ito ay lumilikha ng umiikot na spirals ng hangin na maaaring umabot ng daan-daang metro ang lapad at 8.5 kilometers ang taas. Iba't iba ang laki nila at habang gumagala sila sa malawak na disyerto ng Mars, sinisipsip nila ang alikabok at saka itinataas sa atmosphere. Kaya ang resulta, nakakalikha ito ng bahagyang madilim na kalangitan sa kanilang dinadaanan. Iniisip ng iba na ang prosesong ito ay dahilan sa tuloy-tuloy na pagkakaroon ng alikabok sa atmosphere ng Mars. Bagamat ito ang pinakakapansin-pansing paraan kung paano napupunta ang alikabok sa atmosphere, ay hindi po ito ang pinakakaraniwan. Mas madalas iniisip ng mga scientifico na ang simpleng epekto ng hangin na dumadaan sa maalikabok na ibabaw ng Mars ay isang proseso na tinatawag na saltation. Mahirap talagang paliparin ang dust o alikabok ng Mars. Ang maliliit na particles ay merong cohesion o pagkakaisa at dahil ito sa electrostatic, sa madaling salita nagkadikit-dikit sila at kailangan nila ng sapat na momentum para makausad o makalipad. Nakakagulat dahil ang mas malalaking particles ay mas madaling ilipad ng hangin dahil mas kaunti lang ang kanilang cohesion. Kaya naman, ang mas malalaking butil ng buhangin dito ay mabilis na iaangat ng hangin at nililipat sila sa malapit na distansya lang. At dahil mabigat sila para sa hangin, bumabagsak sila ulit at ang puwersa o impact ng pagbagsak niya ay ang nagiging dahilan kaya sila gumagaan. At kapag nasa hangin na, ang mas mababang gravity ng Mars ay ang nagpapadali sa alikabok na manatili sa atmosphere ng Mars ng matagal, mga linggo o kaya buwan. At dahil sama-sama na sila, ay dito na magsisimula ang pagbuo ng mga bagyo. Pero paano? Dahil ito sa manipis na hangin sa paligid nila, ang mga particles ng alikabok na nasa atmosphere na ay mas mabilis kumuha ng init mula sa araw. Kapag pinapainit na ng araw ang alikabok sa atmosphere, kumikilos sila na parang maliliit na radiators. Unti-unti nilang pinapalabas sa paligid nila ang naipon nilang init mula sa araw. Kaya naman dahil dito, mas nagiging mas mainit ang atmosphere. Ang mainit na hangin ay magsisitaasan. At pag mas maraming hangin ang tumataas, ibig sabihin mas maraming saltation, mas maraming alikabok na naiipon sa atmosphere. Kaya naman mas marami ding pagkakataon para mas lalong uminit ang atmosphere. At kapag nagtuloy-tuloy ang prosesong ito ay lalakas ng sobra hanggang sa maging isa na siyang regional dust storm. Pero ang maganda naman ay hindi masyadong delikado ang dust storm sa Mars. Ang bilis ng hangin ay umaabot lang ng 97 km per hour, kalahati lang ng bilis ng hurricane winds sa Earth. Tama ka ng pagkakaunawa, ang lakas ng hangin sa Mars ay hindi kasing lakas ng tulad ng nakikita mo sa ibang science fiction stories kung saan halos liparin na ang mga kagamitan nila sa Mars. Uulitin ko po, hindi sapat ang lakas ng dust storms sa Mars para itumba ang spacecraft o sirain ang satellite dishes. Pero ganun pa man, masama pa din ito para sa mga Martian rover na umaasa sa solar power. Kung may biglang dumaang dust storm na may kasamang slightly sticky, electrostatic dust particles, unti-unting haharangan ng naipong alikabok mula sa mga storm na ito ang liwanag ng araw na lubos na kailangan ng solar panels ng rover para siya'y gumana. At mas malaki ang problema kapag mas malaki ang sukat ng dust storms. Hindi kasi eksaktong circular ang orbit ng Mars. Kada taon, sa panahon ng spring at summer ng Martian Southern Hemisphere, ang Mars ay mas lumalapit sa araw kaya naman ang buong planetang Mars ay sobrang init.
Kaya naman sa mga panahong ito, nag-uumpisa ng magsama-sama ang mga regional dust storms. Kaya nakakabuo na sila ng superstorm na kasinlaki ng isang kontinente. At nagaganap ito ng taon-taon. At ang continent-sized na storms. Hanggang ngayon ay wala pang explanation ang mga scientists. At ang planet-sized storms naman o bagyo na kasing laki ng buong planeta ay nangyayari naman ito kada 3 Martian years. At hindi pa rin kayang bigyan ng paliwanag ng mga sayantipiko ang kaganapan na ito. Karamihan ng dust storm sa Mars ay tumatagal lang ng ilang araw. Pero ang matitinding bagyo ay pwedeng tumagal ng ilang linggo. Malaki ang impact ng mga storm na ito sa kahit anong human technology sa paligid ng planeta. Sinusukat ng mga scientists ang availability ng sunlight sa Mars gamit ang Aerosol Optical Depth o AOD. Ginagamit din nila ito para i-check kung gaano karaming liwanag ang naabsorb o na-reflect ng pollutants sa hangin. Karaniwan, nasa around 0.5 ang AOD sa Mars. Para mas lubos mong maunawaan, kailangan ng less than 2 na AOD bago makapag-charge ang mga rovers sa kanilang onboard batteries. Halimbawa, ang makapal na usok na sanhi ng wildfire sa Earth na nagpapadilim ng araw ay may AOD na 7. Ang mga planet-sized dust storms ay umaabot ng AOD na 9 hanggang 11. At halos harang na nito ang liwanag. Noong 2018, isang malakas na bagyo ang pumatay sa Opportunity rover dahil nalibing ang solar panels nito sa alikabok ay napilitan itong pumasok sa hibernation mode. Walang power na dumadaloy sa onboard heaters nito, kaya may nasirang critical sa rover at hindi na ito nagising pa. Problema din ito para sa ibang rovers, kahit yung may onboard nuclear batteries tulad ng Curiosity. Kapag naharangan na sila ng makakapal na ulap, ay harang na din ang communication nila galing sa ibabaw ng Mars. At hindi lang yan. Kahit ang mga satellite ay naapektuhan din ng mga storm na ito. Ang napakalaking dami ng warming dust sa hangin ay ang nagpapalawak ng buong atmosphere na umaabot sa daanan ng mga satellite. At kapag hindi sila nagsunog ng mahalagang fuel para sa course corrections, ay babagsak ito sa Martian sky dahil hihilahin na ito ng atmosphere. Ngayon, kung ikaw na tao na umaasang tumira sa Mars, ay kailangan mo munang makahanap ng paraan para malampasan ang mga problemang ito. Hindi kayang tumagal sa mga bagyo ng Mars ang mga solar-powered na bahay. At kapag wala ding mga satellite, ay magiging isolated ang mga tao doon kung sakali. Kailangan ng mga tao ng satellite dahil kung sakaling magkaroon ng kakulangan habang may bagyo, ay makakahingi sila ng tulong. Pero kahit anong gawin natin ay walang perpektong rovers. At kahit gaano sila katibay ay masisira pa din sila dahil sa paiba-ibang panahon sa Mars. Sa ngayong 2023, may 3 rovers na active sa Mars. Ang Curiosity at Perseverance ng NASA at ang Zhurong ng China. Sa 3 ito, ang Zhurong lang ang gumagamit ng solar panels bilang power source. Kailangan itong mag-ingat. Ang huling superstorm ay noong 2018 pa dahil nangyayari ang mga ito on average kada 5.5 Earth years sa makatuwid malapit na ang susunod. Mag-uumpisa na naman ang konting hangin, magsisimulang kumilos ang alikabok at magsisimula na po ulit ang panibagong cycle.